Okay. So, di ba hinihingi mo yung original nun sa kanila? Yung nga, kinokontest ko nga yun eh. Kinokontest mo. So, eto, dapat isa ito sa issue na tatalakayin sa susunod na hearing na ipa-produce o ipalabas ng PDEA. Kasi, kung ito ay dinoktor nila, kunyari, hindi walang kinalaman si Jinggoy, kunyari, kasi yun ay binigay daw sa kanya ng PDEA. Kung wala siyang kinalaman din sa dokumento na to. Eh, may naniniwala naman ako doon na wala siyang alam doon kung dinoktor yan o ano. Wala siyang kinalaman doon. Naniniwala naman ako kasi hindi papayag si Senator Jinggoy na maloloko siya ng kung sino man. So, may pananagutan yung PDEA dito. Oo. Kasi unang-una, sino yung nag-certify true copy niyan? That's true. Kasi kung sino nag-certify true copy, nakita niya yung original. Aha. Kaya ito dapat, for sure naririnig tayo ng mga senador na yan, lalo na sa committee ng ni Senator Bato. So, ito, dapat ito na isama sa agenda. At babaguhin na yung trato sa'yo since na-realize nila, based on your statement, na-realize nila na, sabi mo nga, nakitaan mo naman ng pagpakumbaba, sila pareho, ni Escudero at ni Estrada, and I hope they're really sincere dun sa pinakita sa inyo. Yan yung sentimiento ng taong bayan. Huwag na daw tayo magpabudol muli. So, and maiintindihan mo talaga. So, itong dapat ang issue na ito na mo rin sa kanila, i-call out natin na kailangan pigain natin ang PDEA na ito ba'y baka gawa-gawa nila. Kasi the fact na idinideny nga nila na wala yung pre-op and authority to operate na dokumento, which is maaring ang wala nga silang kinalaman o baka nadukot na doon sa inilabas kong dokumento. So, mananagot sila dito sa PDS mo. Kasi unang-una may violation na ng ng Data Privacy Act yan kasi nga wala akong pahintulot na ilabas nila yan at dapat lang na may managot. Pangalawa, yung binibintang nila sa akin na nagkaroon ako ng misrepresentation o may itinago ako. Sana isampal nila sa akin yung original document. Bakit yan certified true copy? Diba? Ibig sabihin, merong may posibilidad na merong alteration na nangyari, may dinoktor. Yes. Kasi bakit nagkakagulo na tayo, nagkakaanuhan na, bakit pakikitaan mo ko ng certified true copy? Asa ng original niyan? Yes. Diba? Kaya nga sabi ko, dapat makita ko yung original. Kasi unang-una, pagka may alteration, halimbawa, sulat, sulat ng computer o sulat ng ballpen o anuman, makikita yan dun sa question document division ng National Bureau of Investigation or ng PNP forensic service or parang mas yung pag-examine, pa-examine natin sa ibang bansa kagaya sa US, sa Australia, di ba? Independent. Independent siya para magkaroon talaga ng ng eksakto o ng 100% na resulta. Di ba? JM, alam mo, yung mga taong bayan natutuwa sa paglaya mo. Pero meron nga silang pagdududa sa mga senador. Ako naman, syempre naman, di naman ako nagpapaniwala kagad sa kanila after nating magbakbakan. So siguro ipakita talaga nila na fair treatment yung trato sa mga resource person. Diba? Yun lang yung dapat. Kasi effect, nakikita ng taong bayan Hindi pwedeng nagpakita sila sa'yo ng kabutihan coming from your experience sa kanila, dapat makita din ng taong bayan na consistent sila doon sa pagbabang loob na sabi mo doon sa mga susunod na hearing. At sabi ko nga, hindi namin tatantanan to ang Senate hearing. And I believe ikaw din, yung what you call it, yung goal mo, ang iyong advokasya na talagang mapanagot actually. Kasi may death threat ka Kanina, ito, isa pa sa mga pinoint out ni Marlon at saka ni Pam, na wala kang security going home.
Diba? Ayun nga, oo. Pero sa akin hindi ko na ano sa akin yung nga napansin nga nung dalawa ni Yusek Pam at saka ni Yusek Marlon na bakit ganito parang walang walang na-provide na security ang Senate hindi natin alam. Pero ang gusto ko lang makauwi, makapiling agad yung aking pamilya, mayakap ko yung 4 na anak kong kumakahol. At talaga namang yung salubong nila sa akin, grabe, hindi talaga mapapantayan. Sabi ng nag-comment, JM, sabi ni 7-Eleven, lagi nanonood sa atin, sa hearing dapat ipakita ang patas. And, mag-a-agree ako dyan. So, ipakita nila sa taong bayan yung patas na treatment. Kasi parang hindi naman maganda yun, di ba? Na ipapakita nila yung kabaitan nila sa ilikod, tapos sa camera, leon pala sila. Di ba? Mas maganda yung fair, talagang fair treatment. So, yun ang in-expect natin sa kanila na talagang kasi ang Senado, sabi ko nga, gusto ko na burahin niya mga yan dahil sirang-sira na sila sa taong bayan. But again... At saka may napansin ako, nagko-concentrate sila dun sa pagsasabi na sinungaling ako. Hindi niyo ba napapansin? Yeah. Kasi nga, ang involved kasi rito is ang kasalukuyang presidente o pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi mabali-bali yung testimonya ko na ang kasalukuyang pangulo ng Republika ng Pilipinas ay nakita sa litrato noong 2012. Diba? Nakita ng inyong lingkod bilang investigador. At itong litrato na ito ay ipinakita ng confidential informant. Kaya, yung investigador na inyong lingkod ay nagkaroon ng motivation para tanggapin yung kaso at tipahin ito at i-reduce sa isang sinumpaang salaysay. So ano ba yung nasa litrato? Ito lang naman yung nasa litratong ipiniresinta ng confidential informant na yung politikong Bongbong Marcos ay sumisinghot ng white powdery substance. Kaya nga ako na-motivate dahil sa tingin ko hindi naman sabon yung sinisinghot, hindi naman siya Breeze, hindi naman siya Tide, hindi naman siya Ariel, diba? Hindi naman siya Champion, diba? Ano lang ba yung sinisinghot na pulbos, diba? Yun yung kaya nga yun yung isa dun sa naging motivation ko at ganoon sila kagrabe na ipagtanggol ito. Kaya tignan mo, wala silang ibang na gawing dahilan o magawang dahilan kundi sabihin na itong ahente na ito ay sinungaling. Diba? Tignan ninyo, noong 2012, ano ba ako? Diba ako ay investigation agent sa PDEA? Diba? Noong 2012, ako ay isa sa mga team leader ng Intelligence Investigation Service. Noong 2012, ako ay isa dun sa mga humahawak ng mga sensitibong kaso sa PDEA. Nakakarating pa nga ako sa iba't ibang lugar para magsagawa ng investigasyon. At noong 2012 ay otorisado akong pumirma ng mga ganong klaseng dokumento. Di ba? Nagkataon na andun ako. Kasi madali sanang sabihin nila, hindi totoo yung dokumento na yan. Dahil noong 2012, wala na si Morales dyan sa opisina na yan. Noong 2012, wala na dyan si Morales sa wala na siyang authority. Kaya yung dokumento na yan, peke yan. Diba? Ngayon, yung papeles na may lagda ko, may pangalan ko, yung papeles na napunta sa iyo, na ibinigay ng kung sino mang ewan ko. Puting ahas. Okay. Malangit na siya. Huwag naman, sir. Hindi, biro lang. Ang ko lang, yung dokumento na yon, ang pwede lang mag-authenticate niyan ay ako. Sapagkat pangalan ko yung nandun, lagda ko yung nandun, at ako mismo ang gumawa. Yes. Sir, yun.
Kasi kanina 'di ba ang sabi mo, nagpakita naman sila ng pagpakumbaba, binisita kayo ng Senate President at ng, pro tempore Jinggoy Estrada. Sa tingin mo ba, after that na pag-uusap sa'yo na sinasabi mo na one-on-one, heart to heart, na-convince mo ba sila? Kasi the fact na kayo ay ni-release, para sa akin, it's like, pag-accept sa katotohanan na meron kang hawak. I mean, yung katotohanan na pinaninindigan mo up to this. Sa tingin mo ba, naniniwala sila na ikaw ay nagsasabi talaga ng katotohanan? Kasi the fact na hinihingi o kinukulit ka ni Jinggoy na nasaan yung litrato, baka nasa'yo, ganyan-ganyan. So, based on your assessment, naniniwala na ba sila ngayon sa'yo? Hindi ko masabi. Ang masasabi ko lang, tuloy yung investigasyon. Kasi unang-una, sa dalawang senador na nakaharap ko, yung Senate President at saka yung Senate Pro Tempore, wala silang sinabi sa akin na ititigil na ang investigasyon. At wala silang sinabi sa akin na tumahimik ka na lang at ipapatigil na yung investigasyon. Wala eh. Wala silang sinabi. Kung baga sa yung nangyari kanina, siguro ito yung pagtugon sa panawagan ng taong bayan at bilang pagkilala na rin doon as sa karapatang pantao o humanitarian consideration sa pagpapalaya sa akin. Pero hindi ito yung kumbaga naniwala sila o ano pa man. Hindi ko mapanghawakan kasi yung kanilang kalagayan ng isip nila eh. Pero ang natitiyak ko lang na hindi nila inumpluwensyahan ang inyong lingkod na palalayain ka namin, pero wag ka na magsalita, walang ganun. Yan ang gusto ko itanong sa iyo. Kasi may mga nagsasabi na baka nagsasalita ka lang na mabuti yung trato sa iyo, baka mayroong mga behind the scene na hindi namin alam. Wala. Ako naman, kilala nyo naman ako. Pag puti, pag itim. Ganun lang naman ako eh. Sa bagay, sir, nakita namin sa CCTV, yun na nga kung ano na hinihiling mo, how much more nakarating ka na dito sa posisyon na to, di ba? Sa ano na ito. Kaya sa akin naman, ang isa lang din sa, hindi naman sa pag-ano, siyempre tayo, nakikita naman natin yung sitwasyon, Dumating kami sa point na pag-uusap. Nakausap ko rin si Senator Chis sa harap ng Commander at yung panibagong balik niya na sabi niya hindi tayo magkaaway, trabaho lang at hindi ako nagpakulong sa iyo, si Jinggoy. Sabi niya, at kung palalayain ka, kailangan palayain din yung isa, parang gano'n. So, dumating sila siguro dahil nga rin dun sa humanitarian consideration, yung panawagan ng taong bayan na talagang yun talaga yung boss nila na naman, nakita ko naman din sa kanila, nakita ko rin yung katatagan sa mga mata nila, sa puso nila at doon sa ginagawa nila. I hope real, At yung yung ine-expect ko sa kanila, o kahit kay Senator Jinggoy nung mag one-on-one kami, yung ine-expect ko na baka pwedeng itigil na natin itong na to, wag ka nang palalayain ka naman. Walang ganun. Wala siyang sinabi na palalayain kita, basta wala nang sunod na hearing, walang ganon. Wala. That's good to know. So, kaya ang sabi lang niya, ang resume nung hearing ng Senado, July, parang gano'n, July pa sila magbabalik. Kaya wala naman silang sinabi na stop ang hearing o ito gawin mo, pinalaya ka namin, dapat tumanaw ka ng utang na loob. Walang kondisyon. Walang kondisyon. Kasi tinanong niya ako eh. Hindi naman ako nagmakaawa sa kanya para palayain. Sir, maawa na kayo, palayain. Walang ganun eh. Okay. Walang ganun. At yung nagtanong siya ganito, gusto ko magsabi ka ng totoo. Kung ano yung sagot ko, tinanggap naman niya. Sabi niya, pag-aaralan ko. Sabi niya, titignan ko. Yun, kinabukasan naman, ganun yung siyempre, ang sabi nga ng pamilya ko, maliban doon, siyempre, nagkaroon ng mga, may mga din, hindi ko na alam yon. Pero, gano'n pa ba, pinasasalamatan ko pa rin yung mga taong mga naging behind the scene, para at least nagkaroon ng, pero yung patigil o anuman na, wala eh. Kaya ako,
ina-expect ko pa rin na magkakaharap kami nila James Kumar. Yan, kung kung maiimbitahan si dapat magkaharap tayong tatlo. First Lady. Pero sabi naman ni Senator Bato, uunahin muna raw si James Kumar. Yes. At saka ipapatawag si kung kinakailangan. Kasi yung inaano ko, nabanggit, dapat mapagpaliwanag. Diba? Yeah. At ang Senado naman, sa tingin ko, wala naman silang ang naman din basta dyan. Ang importante, walang kumpas na walang suggestion na ititigil yung hearing. Kasi napaka-importante sa taong bayan. Kasi once na ititigil nila, tapos magkakaroon ng pagdududa ang taong bayan. Tama, diba? Tama. Oo. Magdududa ang taong bayan na, pinalabas nila, baka mamaya ito'y pag-uusap na hindi na pupush ito si Morales kasi pinalayan na siya. So kayo mismo ay magsasalita kapag tinigil nila ang hearing. Kaya yun yung kaya nga kasi hindi po pwede kasi nga kulang ang investigation. Mayroon lang follow-up si Joey. Okay, si Joey. Okay, si Joey. Sabi niya, di Vibre. Okay? Ngayon sabi niya, may follow-up daw ba yung PDEA doon sa special order na during the first hearing kung saan na-dismiss? Diba? Kaya nga, binanggit ko yun. Hindi ka eligible? Oo. Binanggit ko nga, sabi ko nga, wala man lang akong twin due process na requirement, yung notice and hearing. Kasi kung titignan mo, taga Metro Manila lang ako. 'Di ba? Taga Metro Manila lang ako. Bakit hindi man lang ako nakatanggap ng notice at saka hindi ako nakapag-attend ng hearing? Kasi may pre-charge yan may summary dismissal proceedings. 'Di ba? Basta na lang sila naglabas ng ganyan. Ano yan? Diba? Yeah. Automatic? At sabi ni Joey, nanghingi ka daw ba ng proof of service? Kaya nga, hiningi ko. Nagbigay, ang sabi nila? Wala. Sabi ko, asan yung ba't ngayon ko lang nalaman niya, asan yung katibayan nyo? Sinabi ko kay Jan Lasso yan Asan yung katibayan nyo na natanggap ko yan? Asan yung katibayan, diba? Isa yan dapat sa mga ipoprovide nila sa susunod na mga hearing. Kasi unang-una, diba, ba't ako nakapag-clearance, diba, sa PNP? Kasi unang-una, bago ka makapasok sa PDEA, meron kang PNP clearance, may DI, diba? Meron kang legal service, may IAS, diba? So, yun maipoprovide mo Certificate of non-pending case. Doon sa unit mo. Meron kang lahat ipoprovide mo. Tapos, fiscal clearance, RTC clearance, NBI clearance, di ba? Di ba yung mga clearances na hiningi nun? Natatandaan ko, nung interview sa PDEA, nung panel board, yung panel interview ng board, isa sa mga natanong sa akin is yung nakalagay doon sa NBI clearance. Yung sa NBI clearance kasi pag wala kang record, no derogatory record o kaya no records on file. Yes. Sa akin kasi nakalagay no criminal conviction. Ibig sabihin, nagkakaso ako pero wala akong conviction. Kasi nga, nung nakapasok ako sa PDEA, bali ang kaso kasi 1998, nakapatay ako ng nag-aamok So, almost 5 years yung hearing noon. So, na-acquit ako. Okay. Acquitted ako, So, kaya nga, kahit sa PNP, hindi ako no na have you ever been charged? O have you ever been administrative charged o criminal charged? Parang gano'n, Na nilalagay ko rin, yes. Kasi, na-drop ako, ganyan. May SO number yun May mga ilalagay ka talaga. Please specify, nakalagay naman doon. Pati yung sa criminal, di ba, nilalagay ko naman din yun na Kaya imposible hindi Alam mo, nagkaroon ng special operation dyan, in special ops nila ako para palabasin na sinungaling ako. Dito pa lang makikita di ba? O yan, tignan nyo, ganyan, di ba?
Tapos, ang ginawa nila, certified true copy. Xerox lang. Bakit Xerox? Kasi nga, pag Xerox, talagang ito na manufacture, ano? Manufactured ito, na tapos, ilang, yun yung, just talagyan lang ng certified true copy para palabasin. Pero hanapin mo yung original, doon tayo magkakaalaman. Yeah. Diba? Okay, bago ko ito makalimutan, Agent Morales, nakarating sa akin, ayon sa ating PA, from the DOJ, na nabubuhayin daw sa utos ni Liza Marcos at ng bangag na gobyernong ito ang iyong mga dismissed cases sa DOJ. Gusto ko lang po ipaalam sa iyo ngayon para marinig ng DOJ, di umano, ayon sa ating puting ahas, na inuutusan si Remulla na buhayin ang iyong mga kasong na-dismiss na para ituluyan kanilang ipakulong o ipaaresto. Ano ang ano mo dyan, sir? Narinig nyo ba yan, sir? Narinig nyo ba yan o first time nyo lang dito narinig? Ngayon ko lang narinig yan. Kaya, ito yung ito yung reward ko, no? Doon sa pagsasabi ng katotohanan, doon sa trabaho ko noong 2012. Yan yung reward. Yeah. Kasi kung walang weight ito, sir, kung walang weight ito na si Marcos Jr. ay isang bangag at ikaw nga wala ka namang kinalaman doon dahil may pumunta lang na informante, pumirma ka lang, tapos ngayon, ito'y nakakagalit. Okay? Nakakagalit ito na marinig ko na Miss Marlica, na kailangan mo sabihin sa taong bayan ito na ang plano ng bangag na gobyernong ito ay bubuhayin yung mga kaso ni Mr. Morales. Alam mo, talagang hindi pa talaga sila, hindi pa sila nasiyahan na ipinakulong nila ako, no? Yun nga eh. Na talagang wala akong, wala akong nagagawa na masama. Diba? Ito, mukhang patutulugin lang nila ako sa bahay. Ilang araw. Tapos ito na naman, pakukulong na naman nila ako. Di ba? Ayun no? Sabi nga, no? Well, I know it's nakakalungkot. Kasi nga, ito narinig tayo ng ating libo-libong mga kababayan o milyon-milyong kababayan. Ikaw itong ginawa mo lamang yung trabaho mo. Pero nagkataon na ang sangkot noong panahon na yon ay si Bongbong Marcos o Bongbong Bangag Marcos ay gigigipitin ka at bubuhayin ang iyong mga kaso katulad ng ginagawang panggigipit dito kay Pastor Quiboloy. Kaya nga, itong taong bayan, kahit nasabi mo nga kanina, maganda yung trato sa'yo ng mga senador, talagang hindi sila nagpapakampante hanggat ang presidente natin ay bangag. Kasi hindi naman magpapapulburon test yan eh. Never ever siya magpapulburon test. Yung kino-compare ko lang kasi kanina, no, na if you compare itong si Jinggoy, si Chis Escudero, na sinasabi mo na na binisita ka doon, sabi ko, okay yun. You know, we appreciate that. Pero ito bigger challenge sa atin lahat na nakarating sa akin na gustong buhayin sa utos ni Lisa, ni Lam, at ni Bangag, ayon sa ating PA o puting sa DOJ, na papahirapan na naman kayo, sir. Ako bilang isang supporter ninyo, masaya tayo na nakalagwas kayo ngayon. And now, kaya hinuli ko to kasi ayokong masira yung momentum ng ating pag-uusap. Kasi it's really, nakakagalit. Talagang, alam nyo, no? Talagang makikita mo talaga yung kung gaano sila gumawa at talagang mukhang wala na sa hustong katiluan, itong mga tao na ito, no? Kasi ito yung, kung makikita mo, ito yung impluwensya na, no? Ng ipinagbabawal na gamot sa, sa isang tao kung ganito yung ginagawa gagawin nila, yeah. Diba? Wala na. Kumbaga sa wala na utak na ng utak na talaga ng isang isang taong nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Kasi ang tao kapag matino at nasa hustong pag-iisip,
hindi gagawa ng anumang ikapapahamak ng kapwa nila. Hindi ba sila hindi ba sila naaawa na yung taong pinakukulong nila may mga pamilyang umaasa? Yeah. 'Di ba? May mga nagmamahal, 'di ba? Kumbaga sa pagka inalis nila ito sa isang sambahayan, talagang kawawa naman yung mga naiiwan sa bahay. Katulad na lang sa'kin 'no, ilang araw akong nakulong at yung lalaking inaasahan sa bahay nawala pa. Yeah. 'Di ba? 'Di ba nila naiisip na yung mga naiiwan sa bahay may karamdaman din, na kinakailangan pang dalawin yung nakakulong niyang asawa. Kahit na siya nanghihina at may sakit, may nararamdamang sakit. Yun nga, Agent Morales Alam mo kanina masayang-masaya ako. Alam mo, tinago ko lang. Kasi isa ako sa lumalaban ng injustice. Ako mismo ay binibiktima nila. At maganda yung ginawa sa'yo. Kaya nga kanina, pinakinggan kita, na pinalaya ka ng mga senador, and that's good. And now, ito, ayon sa ating mga informante, ay tatamnan ka na naman nila, ipapabricate na naman nila itong, not the senators, but itong bangag na presidente at yung kanyang asawa. Kasi po, ibabalik ko ulit kayo, hindi lang ako, even ako, may mga fabricated crimes sila na ginawa dyan sa akin. Kaya nga, di ba, hindi ko alam, baka 1 milyon na yung warrant of arrest ko dyan. I don't know. Then yung distressed mother from Turkey, na si Lisa Araneta Marcos din, ang nagpa-extract sa mga bata. So, pare-pareho tayo ng, yung pattern ng panggigipit, panghaharas, panggagawa ng mga kaso, and Pastor Kibuloy. So, nakalaya ka nga, sabi mo, nakalaya ka din. Ito na naman, may haharapin na naman tayo. Ang taong bayan, nalulungkot na naman. Kasi nga, dito sa informasyon na yun, I have to tell you. Kasi, itong mga nagsasabi sa atin na baka-reliable na mga ito. I have to tell you, and I have to tell the whole world na, mga kababayan, ito na naman ang plano ni Bangag at ni Lisa at ng kanyang mga kasabwat. Ito ba yung battle cry nila na babangon muli? O ikukulong kang muli? Ayun nga, diba? Agent. Kumbaga sa napaka-unfair, 'di ba? Pinagkatiwalaan sila para mamuno, para sa pagbabago, para sa progreso ng ating bansa, pero mukhang ang ginagawa nila ay maniil ng kalayaan, mang-oppress o mang-api ng taong bayan. So talagang grabe kung totoo man itong ginagawa nila na ito. Kasi talagang kumbaga sa hindi na katakataka dahil nagawa na nila Kung yung kaso, kung totoo yung nababalita na itong kaso na ginawa nila kay Pastor Kibuloy, na matagal na yung kaso na binuhay nila, hindi malayo na gawin nila sa akin ito, sa tulong ng kanilang mga kasabwat. Kasi talagang lahat ng pagkakataon nasa kanila, gawa ng yung executive department nasa kanila yung nasa DOJ. Diba? Ang DOJ. Sakop nila. Kaya lahat ng pwedeng lahat ng ahensya na pwede nilang gamitin para makapaminsala ng tao, gagawin nila. Samantala, ako, ang inyong lingkod, nagtrabaho lang. Kasalanan ko ba na mag-addict itong mga ito? Hindi Diba? Hindi ko naman sinabi sa kanila na mag-addict sila. Hindi ko naman sinabi sa kanila na suminghot sila ng na ikababangag nila. Pero ako, nagtatrabaho lang ako bilang ahente dati ng gobyerno na nagkataon nung panahon na yon ako yung nakatanggap ng impormasyon. Kaya wag sanang ganoon. Sana itigil nila yung masama nilang gawa. Wag ako. Diba? Anyway, nakabantay naman kami, Agent Morales. Si Joey, meron siyang follow-up question. Sabi niya, ni-raise niyo po daw ba kay Jinggoy na since mahilig siya mag-present ng PIDEA ng questionable document na incriminating sa inyo
yun nga pong special order of dismissal na nawalang proof of service. Dapat sana naintindihan niya kung bakit naghahanap po kayo ng original PDS. Na-erase ko sa kanya. Nung pumunta siya? Nasabi ko sa kanya, sabi ko, sir, di ba naging law student naman kayo? Kaya nasa rule 130 naman yan. Nabanggit ko naman sa kanya yan. Okay. So, bago ko makalimutan, si Ochoa ay dumating doon sa Senate hearing. Tinanong siya yung kung totoo daw ba na siya ang dahilan sa pagpigil nitong dapat na i-raid ng March 11, 2012 na si Marcos Jr. ay nagbabangag at sinabi niya no, lahat ang sagot niya no. Hindi po kayo nabigyan ng chance na maitanong, na matanong ng mga senador na Morales, sabi ni Ochoa, ano daw? Hindi naman daw totoo. So ano yung naramdaman niyo doon na hindi kayo na cross-exam? Yung nga, alam niyo, sa totoo lang, dapat yun, nagkakaroon ng pag tinanong siya, mapasagot ako para at least nakukumpleto yung investigasyon. Yes. Kapag isang panig lang, wala, one-sided lang. Dapat yan, both parties, binibigyan ng pagkakataon, binibigyan ng oras para makapagpaliwanag, pero yun, yung nga, ayaw naman nating makikita naman ng taong bayan kung paano yung naging sistema. Sabi ni kung nagkaroon ba ng pagkukulang o kalabisan. Yeah. Makita naman Sabi ni News Update, once acquitted, I think we're talking about the dismissed cases, Once acquitted, a defendant may not be retried for the same offense. Opo. A verdict of acquittal, although not followed by any judgment, is a bar to a subsequent prosecution for the same offense. Yung double jeopardy. Double jeopardy. So, yung sa iyo naman is dismissed, no? Hindi ka na-acquit, tama ba? Ano ba itong mga cases na ito? Ang nangyari kasi dyan sa prosecutor's office, yung sinasabi naman nila pagka yun sa korte ngayon yung siguro yung natanggap ninyong na-dismiss yung kaso sa prosecutor's office, so pwede pa talaga na pwede pa talaga na magawan pa ng paraan. Yeah. Yan, yung yan. Sabi ni Yayan Yamaguchi, so friends na po ba kayo ni Jinggoy? Jinggoy, pagka next hearing, Sir Morales? Yung pagkakaibigan, pagkakaunawaan, ito po yung bilang tao. Pero sa mga issue po, hindi naman po pwedeng magtulog-tulugan tayo. Ganun pa rin po ang posisyon natin. Pagka po ang ganun pa rin po ang kung sa atin naman po hindi naman po hindi po ganyan. Ang pinag-usapan po kasi issue Ang ipinaglalaban po kasi natin dito yung issue. Hindi po yung may mga nagtatanong ng email ni JM. Mga palagay yung gustong tumulong. I-flash ko lang yung email niyo, JM, may nababasa ako. Yan po ang email ni JM. Okay? Ayan, Expedia Agent, Jojo Morales at protonmail.com. Paki-screenshot nyo na lang. Ayan. Doon po sa mga nag-email, hindi ako nakakasagot at yung anak ko po ang sabi ko, paki-asikaso mo yung at yung sumagot po sa inyo nung mga nakaraan. Yun po yung anak ko. At asahan niyo po, bukas na bukas ay makakasagot na po ako sa inyong lahat. At doon po sa yung mga tumatawag sa akin na lalo na sa nung bago po ako makulong, ay talagang hindi na po ako gumamit ng cellphone. Gawa po ng ng pangseguridad na kadahilanan. At kaya yung iba dyan, ay wag po kayong magtatampo kung hindi ko man po kayo nasasagot o anuman, lalo na yung mga kamag-anakan at mga kaibigan na tumatawag sa aking
ay hindi ko talaga kayo nasagot. Gawa ng talagang nag-iingat din po tayo para Yeah. Sir, I think, naisabi mo na yung mga karanasan mo. Kumusta nga pala yung trato sa iyo ng USAA at ng mga guards? Alam niyo po, ako ay nagpapasalamat sa USAA family, sa Office of the Senate Sergeant at Arms, yung men and women nila, at doon sa mga nag-provide ng security. At yung nga po, talagang maraming fans ang Buljakera. Meron ba? Shout out sa mga taga-USAA. Thank you po. Mga Senate employee, yan, yung mga nila doon, kahit doon sa lunch, maraming follower kayo doon. Kaya yun nga yung nakakatuwa. Hindi lang pala yung mga taga-media. Thank you so much. Nakikiboljak sila. Nakikinood sila ng boljak. Thank you so much. I think kasi wala nang... by the way, may nag-cover ba o may pumunta bang media kanina doon maliban kay Pam at saka kay Marlon? Wala sila. May mga kumontak na po ba sa inyo na mainstream media? Like yung mga, mga kilalang mainstream media, may kumontak na ba sa inyo for interview or a comment sa paglabas nyo? Wala, hindi ko alam. Hindi ko alam kasi wala naman akong cellphone kanina. Okay. Wala naman. Ngayon, I hope mag-contact sila kasi nung kayo po ay na-contempt, nag-uunahan ng mainstream media para i-headline kayo. Sa inyong kaalaman. I-headline po kayo ng bonggang-bongga. So talagang, Agent Morales na-contempt, So I hope sana, alam mo, ito nga yung malungkot Dapat nakita na nila na of course, meron silang mga communication dyan sa mga senador. Dapat alam na nilang na-release na kayo. Hindi ba dapat kung paano kanila i-headline nung na-contempt ka, i-headline ka rin nila ngayon kasi na-release ka na? Diba? Grabe. I mean, now nakikita ng taong bayan kung paano talagang itong mga mainstream media na ito. Pero wala naman tayong magagawa. Anyway, we're here. Kaya may boljakan dito, di ba? So, ano na lang po ang iyong mga mensahe sa ating mga kababayan? At bago yung mensahe, ano ang message mo sa mga senador na dito sa susunod na pagdinig sa PIDEA Leaks? Ay sana po magkaroon ng pagkakataon ang mga resource person na makapag-palitan ng opinion o testimonya. Halimbawa kung may natanong patungkol sa kabilang panig, dapat mapasagot yung kabilang panig para magkaroon ng balancing sagot o balancing opinion. Para at least magkaroon talaga ng kaliwanagan doon sa investigasyon. Kasi kung may akusasyon, dapat merong kontra-akusasyon. Parang gano'n, Yeah. Dapat. Hindi isang panig lang. At sana maipatawag yung mga nababanggit na personalidad patungkol dyan at yung mga dokumento sana, kung may mga pinapakitang ebidensya at kung ito kino-contest o kino-question, dapat maipakita yung original na Shout out sa mga tumulong sa'yo, JM, ang Hindi Mo Pera Yan Group. Thank you so much. Maraming salamat. Hindi Mo Pera Yan Group. Yan kaya sila sa tulong din nila Joey Cruz. Teka muna, JM, gusto ko bago ka magpasalamat. Ito, sila Riza Parcon, Emmy Kwong, Yuan Okazaki, Flor Deb, Emelda Sed, Bisdak Chef, Riza Parcon again, Riri Inovejas, Simply Me, Kai, Riza Parcon, ang daming tulong ni Riza. Ria from Singapore, Toffee Vlog, Liberty, Lydia Amaresca, Lady in Red, Babaeng Agila, thank you palangga, Jenny Ann, Sulong at Matatag na Pilipinas, thank you so much.
Yung sulong at matatag na Pilipinas, ano, at isa yan sa talagang mga ano, no, na palagi yan sa Senado. Si Kaya, Joy, si Joy diba? Pabilaran, si Pam, si Angelina Wong. Ayan. Thank you so much sa inyong mga inyong tulong kay JM. Yes, JM, pasalamatan mo na ang iyong mga gustong pasalamatan. Now na. Ayun. Maraming salamat po sa lahat ng mga tao na nandyan at patuloy na nanalangin at nanawagan na ako ay palayain at muling makapiling ng aking pamilya. At yun nga, no? Una sa Diyos, ano? At sa iyo, Maharlika, yan, kala Yusek Pam, Yusek Marlon, kay Attorney Vincent Badong, kay Attorney Vic Rodriguez, yan, sa grupo nila Attorney Glenn Chong, yan, yung sila Attorney Harry Roque, Attorney Sal Panelo, at doon sa mga vloggers na ano, no, PH Update, Brothers, sino pa ba? Yung mga ano natin, lahat ng mga lahat ng mga tumulong na hindi ko na ano pa lahat na ano, kundi ko man kayo maalala, yung mga taga-USAA, yung mga office ng Senate President, yan, kay Senator Bato, Senator Jinggoy, yan, sino pa ba? Third floor yan, studio. Third floor. Sa third floor nga, yung kila Yusek Pam at saka kay Yusek kay Yusek Marlon. Yes. Yan. Si Joey, De Vibre. Yan. Joey Cruz. Yung hindi mo pera yan. Hindi mo pera yan. Ayan, talagang sobrang, masipag. Talagang tumulong itong si Joey Palanga. At saka kila Sir Frank na taga Las Vegas. At saka yung kay Lola Polly. Polly Cornejo. Yung lola ni Denise Cornejo, yeah. Yan, gusto ko lang i-present, JM muna yung YouTube channel ni Joey Cruz. Paki-subscribe na rin, Palanga. Yan, ayan, paki-follow. And of course, ang third floor studio, okay? Paki-follow na rin. Yan. Ayan, mga sino pa ba na natin, na mga vloggers dyan na tumutulong sa atin. Napasalamat ka muna dyan. Sila General, yung Makanas. The General's Viewpoint. Yan. Sila Captain Dado. Yan. Yeah. Sino pa ba ang natin na pasasalamatan natin dyan? Ipipresent ko lang yung kanilang channel para naman laki ng utang na loob natin sa mga tumutulong sa'yo. Third Floor Studio, Your Happy Network, itong dalawang palangga, ayan. Paki-subscribe na lang. Sila tumulong sa'yo para ma-release kayo kanina at talagang sumakay pa kayo. Kaya nga, sa kanila, alam mo ba, talagang, ang tatapang nila, yung tatlo na yan, si Attorney Badong, si Yusek Marlon, at saka si Yusek Pam. Kung nirakrakan kami kanina, wala na. I know, napakatapang nung dalawa. I admire them. Imagine mo, niris nila yung buhay nila. Ang backup namin, si Attorney Badong. Teka muna, at saka si Attorney Badong yung nag-receive sa akin, siya yung talaga inantay. Dahil gusto ko lang tanungin, ano po ba ang armas nyo kung sakaling niratrat kayo? Eto, palad namin. Stop. Stop. Attorney Vic Rodriguez, thank you. At sa lahat po ng mga tumulong, maraming salamat sa inyo. Si Jojo de Guzman daw at Spencer. Ayun. Spencer, I think Jojo de Guzman at Spencer na napapanood ko pa minsan-minsan yung mga kanilang mga hanash, mga pagtatanggol nila. Thank you so much, mga palangga. Attorney Trixie Angeles, ayan, pagpasalamatan natin. Si Attorney Trixie pala, sorry. Attorney Trixie Angeles. Okay, kinukwento siya ng asawa ko. Okay, that's good. Okay, sa lahat ng mga tumulong at magpahinga ka na, JM. Ang importante, narinig natin yung iyong eksperyensya doon sa loob ng Senado. At maganda, kahit na nagbakbakan, binakbakan natin yung mga senador, magpasalamat pa rin tayo sa kanila. But again, nandito tayo nakamasid. Nakamasid kami, kung gagawa kayo ng tama,
papalakpakan namin kayo. Pero kung gagawa kayo ng mali, boljakan tayo, right? Basta tuloy pa rin naman tayo, no? Doon Pebbles sa Talakera. Thank Ayun, you. sorry si Pebbles Honor. Talakera, yun pala, kinalimutan natin. Yan. Okay, nako yan ang reyna ng mga talakera. At hakbang ng maisog. Yan, thank you so much mga palangga. At ibigay ko na sa iyo ang panghuling salita. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo nawa ng Diyos palagi. At magtiwala lang po tayo sa ating kakayahan at magsama-sama po tayo. Ipaglaban po natin ang katotohanan at ang tama para sa ating inang bayan. Maraming salamat po. Maraming salamat, PIDEA Agent Jonathan Morales. Thank you, sir. Ayan. Thank you so much mga palangga. Grabe talagang overtime tayo today. And SMNI, thank you so much. Nakalimutan namin pasalamatan. Kung nakalimutan man namin, thank you po sa lahat ng iyong tulong. Ang importante, pareho tayo ng goal dito na ngayon, napakaganda, nakalaya na nga si Agent Morales, pero hindi tayo magpapatinag at magmamasid tayo. Aabangan pa rin natin ang mga senador kung ano ang kanilang gagawin sa mga susunod na hearing. This is your Fair Lady Maharlika. Thank you.